Gagawa tayo ng dirty ice cream! Sobrang miss ko na ang kumain ng dirty ice cream. Wala na kasi ako nakikita naglalako dito sa lugar namin. At para mas masaya, dalawang version ng dirty ice cream ang gagawin natin. So ngayon, ang unang gagawin natin ay tutunawin natin ang ating cassava starch or tapioca starch sa tubig. Ito ay room temperature lang na tubig. Ayan. Tunawin natin yan. And then, lagyan natin ito ng mainit na tubig. So, boiling water talaga ito. Ayan. And then, i-mix natin ito until, alam mo yung parang magta-translucent siya, tapos gummy. So, ayan, okay na yung ating cassava na mixture. Ngayon naman, ilagay natin ang ating gata. Ayan. And then, i-mix natin ng mabuti. So, ayan, nahalo na natin siya na mabuti, pero ito ay mainit pa. Pero para mabilis lang siyang lumamig, ililipat natin siya dito. So, kuha ka lang ng malaking timba or malaking kaldero para malagyan ng ice. So, lalagyan din natin siya ng asin para hindi siya madaling matunaw. Ayan. Tapos, ipatong natin siya dito. And, kuha pa tayo ng ice para talaga mapaligiran natin siya dito. And, mas maganda kung takpan natin ito. So, eto na lang yung takip ko dahil wala akong malaking takip. So, ayan. Mas maganda rin kung makapal yung takip. So, hayaan na muna natin ito until maging malamig or room temperature na yung ating mixture. Ayan. So, mga ilang minutes or oras ay malamig na ang ating mixture. So ngayon, ang gagawin natin ay hahatiin natin siya para meron tayong dalawang flavors. So, ayan, nahati na natin yung ating mixture. Ngayon naman, i-beat na natin siya para mag-expand. So, sa pag-beat ng ating mixture, pwedeng gumamit ng wire whisk or electric na mixer. So, syempre, ito, matatagalan ka pag ito yung ginamit mo, tsaka masakit sa kamay. Kung meron kang mixer, mixer na ang gamitin nyo. So, since may mixer ako, mixer yung gagamitin ko. So, i-beat na natin ito until mag-expand ang ating mixture. At kapag nagsimula na siya mag-expand, ilagay na natin ang ating powdered milk. And then, ipagpatuloy lang natin ang pag-beat until fully na ang kanyang pag-expand. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating white sugar. Para sa first ice cream natin, ube flavor ang gagawin natin. So, maglalagay ako ng ube halaya. Kung wala kayong ube halaya, ay pwedeng gumamit ng ube powder. At para naman mas matingkad ang kulay ng ating ice cream, maglagay tayo ng purple or violet food color. Maglagay na din tayo ng ube flavor para ma-enhance ang lasa. Tapos, haluin lang natin ito ng mabuti. At pagkatapos nating mahalo ito, pwede nang ilagay sa container. Takpan at ilagay natin ito sa freezer until ito ay tumigas. Ito naman yung kalahati ng ating mixture. So, kung curious kayo kung paano ba i-beat yung ating mixture gamit ang wire whisk, so eto na siya. Tignan ko kung kakayanin ko kung gaano katagal. So, imimix mo lang talaga siya ng ganyan. Nararamdaman ko na yung aking braso na sumasakit. Hindi ko talaga kaya. Pero baka kayo, baka mas natatagalan nyo yung ganito. So, kung wire whisk yung gamit nyo, pwedeng maghanap kayo ng kapalitan ninyo sa pag-beat. My God, hindi kaya ng arms ko. So, ganyan lang ha. Mga ilang minuto pa yan. Lalo na manual. So, medyo matatagalan. Pero ako,
Mas gusto ko talaga mag-mixer. My God, mag-mixer ako, hindi ko kaya. Ayan, same procedure lang kapag nagsisimula na mag-expand ang ating mixture, maglagay na ng ating powdered milk. And then, lagyan natin ng asukal. Tapos, ang flavor na ilalagay natin ay strawberry. So, pwedeng ang ilagay mo ay strawberry flavor and konting red food color para may kulay. Or pwede ka maglagay ng strawberry filling. So, ang gagawin ko, maglalagay ako ng konti nito. Ito ay optional, pero meron kasi ako kaya maglagay na tayo. Tira ko kasi ito. So, i-mix na muna natin siya. Tapos, tignan natin kung yung kulay niya ay okay. Kasi kung okay ng kulay niya, hindi na ako maglalagay ng red food color. So, i-mix na muna natin. So, hindi siya yung pink na kulay. So, lagyan natin ng konti. Pero kung gusto nyo na ganito lang, natural yung dating, okay lang na walang kulay. Yan. Mix natin. Tinikman ko siya at feel ko maglagay pa ng strawberry flavor. Konti lang. Kasi alam naman natin yung mga gatong strawberry flavor. Talagang pinapa-obvious nila masyado yung lasa ng strawberry. So, ayan, nilagyan ko. Pero again, nasa sa inyo yan kung gusto nyo magdagdag or hindi. Tikman nyo para alam nyo yung lasa. Tapos, kayo na yung mag-adjust. And again, ilipat sa container, takpan, at ilagay natin sa freezer. Para naman sa pangalawang version natin, kung gusto nyo na gatas at gata lang, ito yung gawin nyo. So, ito yung ating cassava starch. Tutunawin natin siya sa liquid na gatas. Ito ay full cream na milk, pero pwedeng gumamit ng evaporated milk. So, same procedure lang talaga lahat. Ang difference lang ay gagamit tayo ng liquid na gatas instead na water. Ayan. So, tunawin natin yan. And then, ngayon, i-combine natin ang ating liquid na milk or full cream milk at ang ating gata. And then, i-simmer natin ito. And syempre, habang hinihintay natin siya mag-simmer, dapat paminsan-minsan haluin natin siya para hindi masunog yung bottom ng ating mixture. Kasi syempre, kapag masusunog yung ating mixture, papangit yung lasa. So, make sure yung bottom, nasa scrape mo siya kapag hinahalo mo. And then sa gilid. At ayan, nag-simmer na ang ating mixture. So, ngayon naman, ilagay na natin ang tinunaw na cassava. Ayan. And haluin ito na mabuti. Patayin ang apoy at haluin ito until mag-thickened ang mixture. And then again, palamigin na muna natin ang mixture bago tayo mag-proceed sa next na step. At eto na siya. So, ang ginawa ko lang, again, hinati ko yung ating mixture kasi dalawang flavors ang gagawin natin. And then, again, paligiran mo siya ng ice. So, ngayon, i-beat natin siya. Again, pwedeng gumamit ng wire whisk. So, i-beat natin ito until mag-start na siyang mag-expand. And then, maglagay tayo ng powdered milk. Para naman dito, ang flavor na ilalagay natin ay mango. So, eto ay pie filling na mango kasi wala akong fresh. Pero kung meron kayong fresh, of course, pwede nyo nang gamitin. Maglagay tayo ng konting food color. Ito ay egg yellow. Ayan. And then, maglagay tayo ng sugar. Ayan. And then, i-mix natin ito ng mabuti. And then again, ilagay natin sa mga container or sa ice cream bucket. Ayan. Takpan at ilagay natin sa freezer. At eto naman yung kalahati. So, same pa rin yung gagawin natin. So, i-mix natin ito. And again, lagyan natin ito ng powdered milk. And then, maglagay tayo ng ating asukal. At ang flavor na ilalagay ko dito ay keso. Pero mas maganda kung grated ang cheese natin. Tapos, maglagay tayo ng konting yellow na food color. Ayan. At i-mix natin ito.
So, hindi ko na muna siya itatransfer sa container or sa ating ice cream bucket dahil gusto ko na maging thicker na muna siya para yung mga cheese ay hindi mag-settle down sa ilalim or sa bottom. So, ilalagay ko ito sa freezer and then babalikan ko siya mga 30 minutes siguro tapos imimix ko siya. Ayan na siya. Siguro mga after 1 hour, ganito na yung texture niya. So, dadagdagan ko pa siya ng cheese. Parang cheesy talaga. Tapos, i-fold lang natin siya ng ganyan. So, kita nyo, thick na siya. So, hindi na basta-basta mag-sink yung ating mga cheese sa bottom. Yan. And then, i-transfer na natin ito sa container. Takpan natin at ilagay natin sa freezer. At ayan, eto na ang ating dirty ice cream! Kaya ihanda na ang mga apa. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So uunahin natin itong ating ube. Itong ating ube ay wala siyang yung full cream na liquid na milk. Ito yung gata, tapos tubig, and then cassava starch. So, gamit tayo ng ice scooper. So, ayan, tikman na natin. Sarap. Napaka-refreshing ng dating niya. Kasi nga malamig. And yung lasa ng ube and gata. Nagbe-blend. Sarap niya. At ang tamis niya, tamang-tama lang. Ang sarap. Next naman yung ating strawberry. So yung ating strawberry ay same lang din sila ng sangkap. Flavors lang ang naiba. Ayan, ito yung ating strawberry na ice cream. Tikman na natin. Masarap din siya. Alam mo yung lasa niya, talagang masasabi mo na hindi siya tinipid. Andun na andun yung lasa ng ating gata. Tapos yung sa ating strawberry naman, lasang-lasa. Coconut and strawberry. Ang sarap. Mag-harmonize yung flavors. Sarap niya. Next naman yung ating mango. So, ayan, tikman na natin ang ating mangga. Napaka-creamy niya. Soft and very rich. Siguro dahil nga full cream milk yung gamit natin, wala siyang tubig. Yes po. Mas creamy po na full cream milk yung ginamit natin compare sa dalawa. Kasi ito yung may tubig. Ito, full cream milk gata. And meron pa siyang powdered na milk. Yung gamit ko palang powdered milk ay Bear Brand. Siyempre, kung gusto nyo na mas mura, skim milk. Marami yan sa palengke. Pero eto, sarap. Napaka-creamy niya. Oh my God. Yum. Next naman yung ating cheese. Okay, next yung ating queso. Yan. Same talaga. Napaka creamy and rich. So, kayo na ang bahala kung ano yung gusto yung gamitin. Kung yung may water ba
or yung may full cream milk or kahit anong liquid na gatas. Masarap sila lahat, as in, ang sarap niya kasi nga, ang sarap nung gata natin, yung contribution talaga ng gata, ang sarap niya. Tapos syempre, pagdating sa flavors, kahit ano ay pwede kung gusto niyo cookies and cream, chocolate mocha, or matcha, ang gusto niyo social. So ayan, siya nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Actually, matagal ko na siya gustong gawin. Ngayon lang talaga nagawa. And I'm so happy nagawa ko na siya. Ang very first time ko na gumawa nito ay super tagal na din. Dahil nag-enroll talaga akong paano gumawa ng dirty ice cream. And hindi kami gumamit ng mixer. Ang ginamit talaga namin yung traditional na ginagamit ng mga sorbetero. Hindi naman siya wire whisk, pero malaki siya na parang wire whisk yung pang ganon. Pero hindi talaga siya wire whisk. Siya yung panghalo na para tumubo yung ice cream. Tapos yung pang scrape naman, mahaba din siya. Tapos yung nilalagyan talaga ng ice cream, yung parang tube na malaki. Dalawang parts yan ang lalagyan na tube. Tapos yung isa, yung sa outer layer, yun yung para sa ice. Tapos yung para sa inner part naman, dun yung mixture ng ice cream. Para yun nga, habang hinahalo mo, may ice siya sa gilid. Nakalimutan ko kung magkano siya. Medyo din siya, pricey din siya. Yung talagang malalaki yung tube talaga. Para pag may mga kiddie parties or kahit adult parties na gusto ng mga street food na theme, pwede kang mag-cater ng ganun. Iba't ibang flavors. Diba? Maganda din yun. And yes, malaki ang tubo. So, kung maramihan ang gusto nyo, pwede nyo doblehin yung ating mga sangkap. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Mas maganda kung skim milk ang gagamitin para mas mura. Ang nagawa natin para sa isang recipe ay 2 buckets. Ang cost per yield ay 131 pesos. Pero syempre depende yan sa flavors na ilalagay mo. At pwede mong ibenta ang isang bucket ng 200 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!